Humanda kayo dahil bigla tayong hihinto. Tama yan, titigil sa pag-ikot ang Earth ng 5 segundo. Gaano kalaking pinsala ang idudulot ng bigla ang paghinto na ito? Ano ang mararanasan mo sa iba't ibang parte ng mundo at kapag nagsimulang umikot muli ang Earth? Maari pa rin ba itong tirhan? Ito ang ambing PH, at narito ang mangyayari kung tumigil sa pag-ikot ang Earth ng 5 segundo. Ang Earth ay umiikot ng isang buong rotation sa axis nito sa loob ng isang araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng araw at gabi. Umiikot ang Earth dahil sa mga banggaan na nangyari noong nabubuo pa lang ang planeta 4 na bilyong 6 na milyong taon na ang nakalipas. Habang ang isang malaking disk ng gas at alikabok ay umiikot sa paligid ng araw, ang mga butil ng alikabok at bato ay nagsama-sama na lumilihan ng mga puwersa na nagpapanatili sa planeta na umikot sa isang direksyon. May isip mo ito na parang isang figure skater na umiikot ng mas mabilis at halos walang puwersa sa kalawakan na magpapabagal sa planeta. Patuloy tayong umiikot at magpapatuloy tayo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Pero kung biglang huminto ang Earth, lilipad ka ba sa ibabaw kung biglang huminto ang planeta? Ang atmosfera ay gumagalaw pa rin. Ibig sabihin, kahit huminto na ang lahat, patuloy pa ring hihipan ang malalakas na hangin. Dito, sa Ecuador, pinakamabilis ang pag-ikot ng Earth. Dito, mararanasan mo ang bilis ng hangin na 1,670 kilometro kada oras. Tatangayin ka ng mga hangin na iyon, pero sa totoo lang, hindi ka na nila papansinin. Ang mga hangin na ito ay sapat na malakas para sirain ang crust ng Earth. Kaya hindi mahalaga kung nasa bukas na field ka o nasa loob ng isang steel reinforced building. Wawasakin ka ng mga hangin na ito at ang mga bagyo na ito ay kayang ilipat ang mga bahay mula sa kanilang pundasyon. Ang mga hangin mula sa emergency brake ng Earth ay parang 3 beses na mas malakas kaysa doon. Kaya, kung hindi gumuho ang crust sa ilalim ng iyong mga paa, ikaw at marami pang ibang bagay ay malamang nalilipad ng malayo, ngunit hindi mawawala sa ibabaw ng Earth. Ang escape velocity, o ang bilis na kailangan mo para makatakas sa gravitational forces ng Earth at makapasok sa kalawakan, ay halos 40,000 kilometro kada oras. Sa ibang parte ng mundo, tulad ng New Zealand o France, mararanasan mo ang bahagyang mas mahinang hangin. Pero sa 1,180 kilometro kada oras, mas malakas pa rin ang mga ito kaysa sa anumang bagyo. Ang mga hangin na ito ay halos sisirain ang lahat. Pero hindi lang sila ang panganib na kailangan mong bantayan sa loob ng maikling 5 segundo na ito. So, ang planeta natin ay hindi pala perpektong sphere. Lumalaki ito malapit sa Ecuador at yon ay dahil sa centrifugal forces na nilikha ng pag-ikot ng planeta. Ngayon, kung biglang huminto ang pag-ikot, mabilis na maging perpektong sphere ang Earth. Lahat ng tubig na nagtipon malapit sa Ecuador ay dadaloy papalayo patungo sa mga pole, at wow, magbubunga ito ng napakalaking tsunami pagkalipas lang ng 5 segundo kapag nagsimulang umikot muli ang planeta sa buong bilis. Yung tubig na yon, babalik yon at isang pader ng tubig ang babangga sa lahat. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Ang tindi ng bagyo, di ba? Siguro, baka ang tanging lugar na magiging ligtas ka sa sitwasyong ito ay malapit sa North o South Poles. Ngayon, baka gumaan ang loob mo na marinig na bumalik na sa normal na pag-ikot ang Earth pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na iyon. Ngunit, tulad ng sinabi ko, wala nang matitira dito. Bawat gusali, lahat ng lupang sakahan, at lahat ng ating teknolohiya ay masisira ng husto. Bilyon-bilyong tao, kung hindi man lahat ng tao sa Earth, ay mamamatay mula sa matinding puwersa ng pagtama ng mga malalakas na bugso ng hangin na iyon. Kaya, kung gusto mong mabuhay sa apocalyptic scenario na ito, mas mabuting simulan mo ng magtayo ng underground bunker. Sa kabutihang palad, inaasahan na hindi titigil ang Earth sa anumang oras sa susunod na ilang bilyong taon. At bago pa man mangyari yan, masusunog ang araw at magiging isang red giant.